Wala ako sa collection ko ng ganito. In fairness sa Lucky Beauty Alam nyo, nakalimutan ko itong i-mention dun sa best of 2023 natin. Good for isang buong araw na. Hindi ka na mabura. Kailangan na natin mag-foundation ng bongga. Not sponsored! Hello everybody! Welcome! Welcome back sa ating channel. Okay, today I will share with you yung aking mga everyday lip products. And yes, ilalagay natin sa ating labi. Para mapakita ko sa inyo na talaga, ito yung most used. Meron tayong lip balm, meron tayong tinted lip oil, meron tayong gloss, yung kung gusto nyo, yung ganong finish, meron din tayong matte. Okay? So far, sa akin guys hindi ito drying. May mga products na medyo drying, pero gagawa natin ang paraan. So, kasama pa rin siya. Isa sa mga most requested to. And siguro kasi laging akong nagvo-vlog, so halos everyday, so nakikita niyo yung mga iba't ibang ginagamit ko sa aking labi. Iyan yung madalas na tinatanong. So, for this video, lahat ng mga everyday lip products ko. Okay, so let's start with the balm. Alam niyo na yan, Hello Glow. Hindi ko na masyado emphasize kasi ilang beses nyo na itong nakita. Yan lang yung suot ko ngayon, guys. Okay? Again, meron din siyang SPF 20, so covered na ang inyong labi. Skin din yan ang inyong labi, so make sure na mag-SPF din kayo sa lips nyo kasi talaga namang nakakatulong siya. Oo. Sinasabay ko to sa moisturizer, so para nabababad na siya. So by the time na mag-lip product na ako, and usually yun naman yung last, diba? Na-prep na siya. Hello Glow Lip Balm with SPF 20. Sa mga merong dry lips, or hindi naman talaga totally dry, may time talaga. Ako guys, hindi naman talaga dry yung aking labi, pero may time na tagtuyot. Totoo naman, may mga time talaga na tagtuyot. So, I will share with you. Alam kong hindi ito marirecommend ng derma, pero ito sa akin guys, ginagawa ko siya kasi malambot yung toothbrush ko. Kumbaga siya yung pinaka-softest na available sa market. Usually, mga 0.01 mm ba yun? Yun yung ginagamit kong toothbrush kasi I have sensitive gums. So, kung hindi ganun yung toothbrush nyo, kung medyo hindi soft yung bristles ng toothbrush nyo, ito yung marirecommend ko, okay? Yung ating pore scrubber, pwede nyo rin siyang gamitin pang scrub ng labi. Silicone yan malambot, okay? So, huwag kayong matakot. Ito yung ginagamit ko kasi sa nose, of course. Ayan. O, diba? Ipa-plug ko talaga yung produkto ko dito. Opo, available to sa aming Shopee, sa Lazada, and sa TikTok. Okay? Of course, hindi facial wash yung gagamitin mo. Wala. Water lang. Ganyan, pang scrub. Sobrang soft nito. So, hindi naman ma-trauma ang inyong labi. Okay? And I will not suggest na gawin araw-araw. Every other day. Okay? Ito, lip balm din. But this one is tinted. Human Nature tinted, natural tinted lip balm Flame 3. So, ganyan yung itsura niya. Ayan siya, guys. And, i-apply na natin sa labi, Gusto ko to kasi meron siyang mint. And meron na siyang kulay. Ayan. As you can see, ayan siya. Yun know, pang everyday lang. Tapos gusto ko ng something malamig sa labi. Ang ganda nito. Tapos meron siyang peppermint. And alam niyo naman, ang Human Nature, it's locally made. Tama ba guys? Alam ko locally made to Correct me if I'm wrong Isa sa mga OG na brands dito sa Pilipinas yan. And wala siyang harmful chemicals kasi nga it's 100% natural. Okay? So, ayan siya on my lips. May mafe-feel ka na malamig sa kanya. If you want something na, ayan, malamig, lip balm, pwedeng pang everyday. Ayan, si Human Nature Natural Tinted Lip Balm. Alright. So, ito medyo hindi siya ganon ka-glossy. I would say, tingnan nyo, pwede nga siyang maging matte Tanggalin mo lang yung on top, yung kintab on top. Gamit ka lang ng tissue. So, ayan na. Pero nag-iwan siya ng stain. 'Di ba? Non-drying. Syempre, lip balm yan. And usually, kung drying sa lips mo, ang lip balm mo, palitan mo yan, girl. Hindi yan lip balm. Ang lip balm kailangan hindi drying. Okay? Alright, next one. Lip balm pa rin tayo. Pero this one, medyo glossy na lip balm. Alright? Happy Skin Lip Slip Snooze. Ito siya. Ayan. Ito, mas moisturizing siya compared kay Human Nature. And tingnan nyo naman, sa lahat ng lip balm na ito yung pinaka-solid yung kulay. Tingnan niya, sobrang tipid nitong gamitin kasi ayoko ng ganyang kakulay. Usually, blend out ko yung sa dulo niyan. Pwede kayong kumuha ng brush para yung edges, ayan na, saka siyang natural. Tapos kung masyadong matingkad,
or masyadong glossy for you, ayan siya. Trusted ko na ang Happy Skin. Pagdating sa lip products, talagang non-drying sa akin ang Happy Skin. Okay, so ayan si Happy Skin lip slip. And nag-iiwan to ng stain. Tingnan nyo, oh. Binura ko na siya ng makeup remover wipes, pero may stain pa rin. Meron ako ditong 4 products na matte yung finish, and ito yung mga multi-use. Let's start with kung ano yung nasa aking eyelids right now and nasa cheeks. I used yung Get Ready With Me Cosmetics in Gelato. This one is yung milk tint nila. Okay, ito siya. Ayan. Alright. Ayan. And ayan siya on my eyelids and sa cheeks. Let's apply sa labi. Okay, usually, ganyan ako mag-apply. Yung nasa gitna lang muna. And then, saka ko siya i-blend. Ayan. Haras mukha siyang natural lang. For a monochromatic look, gusto ko yung ganito. And again, kukuha ako ng brush. Ang ganda kasi, wag gagamitan mo ng brush yung edges ng lips mo. Alam mo yung parang, mas lalo siya nagmumukhang natural kasi binablend mo siya with your foundation, if that makes sense. Foundation or concealer, kung ano yung nilagay mo. Kunwari, dito. Ayan, para hindi kita yung edges kung saan nagtapos yung lip color. Gets? Multi-use product to. So, isa sa mga masasuggest ko yan, lalo na sa mga tagtipid ngayon. To be honest, guys, ako tagtipid ako this 2024. I promised myself, walang sudden splurges whatsoever. I'll make use kung ano yung nandito sa aking collection. And of course, isa-share ko sa inyo kasi gusto kong sabay-sabay tayong magtipid ngayong 2024. Okay? Ayan. So, parang monochromatic look na yung ginawa ko for today. Ano? Kasi yan na yung sa eyelids, ayan yung sa cheeks, and ayan siya sa labi. Very natural lang yung itsura niya. Pero pwede nyo naman yung i-build. So, nasa sa inyo yan, okay? Ako kasi mas gusto ko, pang everyday kasi. So, mas gusto ko yung natural. At saka, ang tendency kasi, kapag full-on color, mas high maintenance para sa akin. Eh, pagka ganyan, binlend out ko siya. Tapos, yung pag-apply ko, blurred out. Mas less maintenance. Hindi ko kailangan mag-check sa salamin kung kumalat ba yung lip tint ko. Or kailangan mag-reapply. Kasi usually, mas adhere, parang ganun, mas kumakapit sa labi kapag blurred out yung application na ginawa ko. Sa akin lang naman, mas napansin ko mas tumatagal pag ganun. This one, may tendency siyang maging drying. So, ayan ang may tutulong na aking handy-dandy na lip balm. Mas maganda yung clear para yung color nandun pa rin. Yan, lalagyan ko lang to sa ibabaw para ma-moisturize pa rin yung labi natin. Don't forget to clean para mawala yung kulay, no? Okay, ito na. Dito na tayo sa Tevian. Short na lang to kasi na-feature ko na rin to sa TikTok, diba? Wait lang, tanggalin muna natin to. My most used shade dito sa Tevian Velvet Drop is si Sex Appeal. Bet na bet ko talaga to kasi very natural lang talaga yung itsura niya. And since andito tayo sa everyday, mostly is yung parang barely there. Yun yung gusto kong ma-achieve. Yung hindi high maintenance na kulay. So, ito yung Sex Appeal. Okay, let's swatch. Pwede siya sa eyelids. Pwede siya sa cheeks. And ang ganda kasi nito, tingnan nyo, nakikita nyo parang brown edges. Ito, nalilesen na yung effort ko to blend out dito sa edges ng lips. Kasi nga, meron siyang ganyan na effect, parang medyo brownish yung, ang galing talaga ng kulay nito, wala akong masabi. Wala ako sa collection ko ng ganito. Without the effort, parang nag-ombre na siya. Okay, so i-apply natin sa aking labi. May tendency din to mag-dry, kaya make sure to prep your lips, ha. Ito medyo peachy yung, peachy? I meant peachy, okay? Tingnan nyo naman, okay, hindi ko na nga i-blend out yung paligid ng labi ko eh. So, ayan ang itsura ni Velvet Drop Sex Appeal. Very yummy. Kung gusto ko ng nude peach, ito yun. Ito yung takbuhan ko. Okay, next one is itong Lucky Beauty na Lip Cloud in Adore. I adore this talaga mula nung first na tinry ko. First time kong sinwatch. Tingnan nyo guys, yung shade niya. Lip cloud talaga siya. Fan ako ng ganito. And usually kapag ganito, konting-konti lang. Okay? So kung ano yung nilagay ko dito, yun ang ilalagay ko sa ating labi. Okay? Ang ganda. Ang soft-soft niya sa labi kahit na matte siya. Parang ang lambot-lambot ng labi ko. So, umpisa. Pero may tendency siya mag-dry. Kaya ang ginagawa ko dyan, again, pinapatungan ko siya ng lip balm. Huwag kayong mag-alala, hindi naman niya maapektuhan yung kulay. Okay? In fairness sa Lucky Beauty, parang ilan din yung products nila na nandito sa pang-everyday ko. Ito yung first.
Ayan, sa mga mahilig sa matte na lip product, ayan, I highly recommend Adore. Ang ganda, ang ganda. Alam nyo, nakalimutan ko itong i-mention dun sa best of 2023 natin. Bakit nga ba nakalimutan ko to? Yung Strokes na Mousse Melt. Ito yung collection with Kim Chu. Wow, talaga wala akong masabi. Excuse me na lang ha, sandali linisin ko kasi gamit na gamit ko to guys. I'm sorry na, sorry. Medyo dugyot na itsura ng packaging natin. Pero feeling ko mga ano na ako, lagpas na ako ng kalahati dito. So when you squeeze out yung product, ganito. Yan, okay? So actually ako konting-konti lang yung nilalagay ko eh. O, ayan siya, oh. Medyo mauve siya, pero nasa sa'yo yan kasi buildable naman siya. Ito siya on my lips. Doon sa tatlong shade, alam ko tatlo yung colors na nirelease nila. Ito yung hinaka-paborito ko. Mauve Blossom. Tingnan nyo, oh. Kahit hindi ko nagamitin yung daliri ko. Kaya ganyan yung itsura ng applicator. Kasi ganyan na yung gamit ko sa kanya eh. Konting squeeze. Ito hindi masyadong drying sa akin. Pansin ko. Moisturizing siya on my lips. Ganda. Pag hinawakan mo siya, para siyang silicone. Alam niyo, medyo velvety. Mousse melt pala siya. Pero gets nyo, ganun yung finish niya. Kaya ito hindi siya drying on my lips kasi may ganun siyang feeling. Parang feeling primer. Ganun yung kanyang texture. Ito yung pinaka-gamit na gamit ko noong 2023 na matte na everyday lip product ha. Ito hindi ko mawari kung anong klaseng finish kasi pwede siyang matte, pwede rin siyang medyo may gloss, pero hindi totally gloss. Let's say, medyo glazed yung itsura niya. Hindi siya makalat sa labi. Unlike yung mga usual, yung mga next na ipapakita ko sa inyo na tinted lip oil, whipped cream tint, dewy lip stain. Hindi ganun yung pinaka-finish niya. Pero ito yung hindi ko alam kung saan ko siya i-categorize, pero siya yung pinaka-matagalang kulay. Everlasting. Kaya kung ano yung pangalan niya, very good naman yung Vice Cosmetics kasi yun talaga yung claim. Yun din naman talaga yung binigay niya. Sobrang everlasting nitong tint na to. Favorite shade is Best Day Ever. Okay, recent, ko lang to, Discovery. Okay, ganito siya on swatch. Pero pag nilagay siya sa labi, hindi siya light. Okay, nagugulat nga ako eh. Tsaka, grabe ang tagal niya, ilang oras talaga. Isang beses ko lang siya i-apply, tapos parang hanggang gabi, nandito pa rin sa labi ko. By the way, meron nga lang siyang feeling na parang medyo mahapde. Stinging ng konti lang, hindi naman bothering, okay? Baka magulat lang kayo, bakit may ganung pakiramdam. Tapos yung amoy niya, amoy peach. Nakikita nyo, o diba? Iba yung kulay niya sa labi, iba yung kulay sa swatch. Parang pag kahit dito pag tinignan mo, ay parang ang light niya. Pero pag nilagay sa labi, ayan, tingnan nyo, oh, nag-iiba. So, ganyan yung itsura niya. Meron siyang shine, pero hindi ganon ka-shiny. And may option din kayo na pwede nyo gawin na parang matte yung finish niya. Blot nyo lang yung ibabaw. Ayan, pero ito good for isang buong araw na. Ayan, I highly recommend. Tingnan nyo, oh, sandaling-sandali lang, oh. Ayaw nang matanggal. Hiling ko nga di na siya mabubura. Ayan na siya, oh. Kumapit na siya, oh. Ito lang siya, oh. Hindi ko na mabura. Kailangan na natin mag-foundation ng bongga. Let's move on sa... Parang medyo may oil siya ng konti. Medyo glossy, medyo high shine, pero hindi siya high shine talaga, okay? First one is Everbelena Plus na Serum Tinted Lip Oil. Ang ganda nito kasi hindi siya drying. Ayan, sa mga sobrang dry talaga ng labi at na nahihirapang maghanap ng lip product na okay sa kanila, especially for everyday. Huwag niyong tiisin. Pagka drying yung lip product sa inyo, palitan niyo, baka hindi talaga compatible sa labi niyo. So, depende kasi yan, ha, sa labi niyo. So, if you have dry lips, ito yung marirecommend ko sa inyo. Meron siyang shea butter, argan oil, and vitamin E. Ang favorite shade ko dito is yung burnt caramel. So, ito siya. Ang ganda niyang pang everyday. Ayan. Okay, let's apply. And usually, konti lang talaga akong mag-apply nito. Ayan, ganyan. Ganyang level lang. And very moisturizing. Kanina, diba, parang natutuyot na yung labi ko. Kasi ang dami na natin na i-apply sa labi. Pero once na i-apply ko siya, parang nare-replenish niya yung moisture na nawala sa labi ko sa kaka-apply natin, kaka-swatch natin. So, ayan si Burnt Caramel. Isa sa mga most used ko rin to. I love it. Hindi ko sinama dito na yung mga iba, marami akong natatry guys ha. Pero hindi ko sinama dito yung mga
bagsak sa packaging, okay? Meron sana kaso pag na-improve na nila yung packaging nila, sa ako na lang i-share sa inyo. Kasi right now, malaking factor sa akin yung packaging. Kasi especially sa lip tint, turn off sa akin yung makalat. Okay, ayoko na makalat, sis. I have to mention pala, very nice to sa mga merong dry na lips, pero hindi ganun nagtatagal sa labi. Yun lang ang downside sa kanya. Pero kung okay lang naman sa inyo mag-reapply na mag-reapply, walang problema. Alright, so moving on. Next one is yung whipped cream tint. Alam niyo ba, nung una, inisip ko dito, akala ko matte. Kasi usually pag whipped, siguro to, parang cloud-like, na matte yung itsura. Pero guess what? Hindi. And it's definitely non-drying. Tingnan niyo yung itsura niya. Ayan, makikita niyo naman yung parang may sheen. Ayan, no? Ayan. So, medyo makintab siya. Let's apply. Labi. Multi-use din pala to, guys. Okay? Hindi ko lang siya nasama kanina dun sa multi-use category. Pero, you can use this sa cheeks. Pero, hindi ko ma-recommend sa eyelids. Especially kung meron kayong mga, marami kayong folds sa eyelids. Yun ang iniiwasan ko. Kasi, mabilis mag-crease dito sa eyelids ko yan. Okay? Favorite shade ko yan, si Cotton. Parang nakikita niyo na almost pare-pareho yung taste ko pagdating sa everyday na lip product, no? Yung mukhang natural lang. Etong si Cotton, parang perfect na rosy pink on my lips. Medyo may konting warmth, hindi siya ganun ka-cool tone. I would say this one is neutral. Meron akong dalawa sa Lucky Beauty, okay? First one, si Smitten. Nasama ko to sa best of, 2023. Actually, ito yung unang launch nila and sobrang na-enjoy ko. Ang request ko lang sana clear or kahit papano, makikita yung kulay kasi ang hirap ng titingnan ko pa yung ilalim. Alam niyo yun? Sana ganito yung packaging niya. Para madaling makita, diba? Ito naman si Razzle. Yan yung dalawa na gustong-gusto ko. Okay? Smitten and then Razzle. Si Razzle, ilagay natin siya dito on top. Okay? Para makita niyo yung difference. So, ayan si Razzle. Siya yung nasa taas. And then this one is Smitten. May shine. Full yung ginawa kong application, ha? Pero, usually, hindi ko fino-full yan. Ayan. Mas deep yung kulay ni Razzle. Ito naman si Smitten. Yung parang pa-girl lang, pa-demure, ganyan. Si Razzle means business. Yun lang yung naisip ko na description, yung difference ng dalawa. Not drying whatsoever. Wala akong problema dito. Siguro longevity lang. Kasi pansin ko sa kanya, pag suot ko siya isang buong araw, 3 beses ako nagre-reapply. Every after kumain, parang medyo nawawala siya on my lips. But it's okay. Syempre, hindi mawawala si Bare and Bliss na never settle. Kasi siguro nakatatlo na ako ng ganito. Meron pa akong 2 extra dyan. Kasi takot akong maubusan. Kasi ang ganda-ganda nitong shade na to. Well, for me maganda yung shade na to. Konti lang yung ina-apply ko niyan. Ganito lang dito. Then, ganyan. And then, i-blend gamit yung fingertips. Ito, matagal to sa labi. And, hindi siya drying whatsoever. Wala talaga akong nafe-feel na dryness dito. Ayan siya, up close. Tingnan niyo naman, saglit pa lang. Nag-stain na siya. Ayan na mabura. Lip gloss or lip toppers. Sa mga times na, for example, kagaya niyan, nabanggit ko yung Everlast tint ng Vice Cosmetics. Ito, medyo drying sa akin. Pwedeng ito yung itatopper ko para ma-retain pa rin yung moisture ng labi ko. Para hindi siya, by the end of the day, parang nanguluntoy na yung labi ko. You can use topper. Let's start with BLK. Ito yung Sundown Plumping Lip Gloss. Ito, di ba, meron pa siyang additional na plumping. Ginagamit ko siya, lip topper. Kasi wala siyang shade. Ayan, no. Merong konti, pero very nude, parang nude brown yung kulay niya. So, ayan. Kunwari, ito. Ay, harang medyo drying sa akin tong nilagay kong first na shade. So, yan lang yung pang ibabaw. And it's plumping. So, may effect siya na parang, alam mo yung nagpa-fillers ka. Ito yung technique, ilagpas mo siya para magmukhang plump talaga yung labi. Ayan. O, diba? Lumaki yung labi ko, diba? Parang nagpa-filler. Instant fillers, yung dating. Ito na, yung 2 most used ko na lip topper. Gusto ko kasi yung may glitter-glitter. Ito na nga. Okay, tanggalin ko muna yung nasa ibabaw para ma-swatch ko sa inyo at mapakita ko sa inyo bakit ko siya gustong-gusto
Kasama to actually sa aking best of 2023. Hindi ko na kailangan ng kulay sa labi kasi tingnan nyo naman, ang pula-pula ng labi natin. So, this is Jewel. Dreamy Lip Glass ng Lucky Beauty. Ayan. Grabe ang ganda nito. Kung mahilig kayo sa mga pag-glitter effect, oh my gosh. Yan ang high shine kasi meron pa siyang glitter. Nakakaganda siya ng kulay. For example, naglagay kayo ng matte, tas parang walang dating. Gusto ko ng medyo, added. O, teka, pakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo. Diba? Yung glitter effect niya, parang ang yummy-yummy ng labi ko. And kung ayaw nyo naman ng glitters, eto naman, Zing. Ito yung bago launch nila ng shade sa Dreamy Lip Glass. Wala siyang glitter, pero high shine siya. Medyo may peachy na shade. So, ayan. Okay na okay din siyang lip topper. In fairness sa Lucky Beauty, parang siya yung pinaka-winner dito. Kasi, ang dami kong na-mention na Lucky Beauty. And so far alam niyo sa totoo, promising yung Lucky Beauty. Excited ako na mag-launch sila ng iba pang. Not sponsored. Excited ako for 2024. Ano pa mga ilo-launch ng Lucky Beauty ha? Kasi gusto ko yung mga lip products nila. Obviously, ang daming nasama dito pang everyday. Sana nakatulong itong video natin. Oo. Don't forget the thumbs up para naman sa labi ko. Medyo napagod siya, Pero ayun, sana nakakuha kayo ng idea, anong gusto nyong i-try dito sa mga to. If pareho tayo na dry ang lips, oily ang skin. Lately, pansin ko parang medyo natutuyot talaga yung labi ko yun like before. Pero, it's okay. Ganun talaga. So, ayun lang. Let me know kung meron kayong gusto nyo i-try ko na favorite nyo na lip product, everyday lip product. Please comment down below. And kung meron kayong mga requests, yes, comment din kayo. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Turn on the notification bell para lagi kang updated. And I will see you again on my next one. Thank you!